At grabe ang lugar na ito ay parang kapsula ng panahon. Mayroon na agad maraming bagay kapag pumasok ka. Tunay na sementeryo ng kotse dito. Oh, ito ay isang Gran Torino, grabe. Kailangan nating tingnan yan mga kaibigan. Natutunan ko lang ang tungkol sa mga kotse ng Gran Torino mula sa pelikulang Gran Torino ni Clint Eastwood. Isa ito sa aking mga paboritong pelikula kahit na sobrang nakakalungkot panoorin. Yo, ano ang nangyayari ngayon mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kung bago ka rito, maligayang pagdating sa Roman Army ngayon ay tatalakayin natin ang kamanghamanghang abandonadong mansyon na Victorian kasama ang isang grupo ng mga kaibigan na kakilala ko lang sa unang pagkakataon sinubukan namin talagang tuklasin ang isang abandonadong bahay ngunit hindi kami makapasok. Kaya itong lugar na ito ay talagang malapit doon kaya dito na lang kami pumunta. Meron tayong si Ashley, meron tayong si Bree at meron tayong si Kayla. Hey! Wow, tama pala ang aking sagot sa unang pagsubok. May mga YouTube channel din pala sila. Tirt lang pala sa paligid ng lugar kaya puntahan nyo sila. May link sa ibaba sa description ngayon. Bibigyan ko kayo ng maikling buod tungkol sa lugar na ito. Ako mismo ay hindi talaga masyadong nakakaalam tungkol dito. Ang alam ko lang ay itinayo ang lugar na ito noong huling bahagi ng 1,800 taon. Marahil noong 1,873. Ang lalaki ay isang mayamang negosyante na mayroong maraming pinagkukunan ng kita. Umipinasa niya ang mansyon na ito sa kanyang anak na may maraming kotse, rin o hindi kayang bayaran ng anak ang kanyang mga buwis. Sa kasamaang palad ng ito'y ipinasa at kaya kinuha ito ng gobyerno at ito na ngayon ang kalagayan nito. Iniwan na lang na nakatiwangwang nalimutan kami ay nasa gitna ng wala ngayon sa tag-init may mga puno na sobrang lumaki na. Wala talagang makakakita sa amin. Matila ka nasa tabi kami ng abalang kalsada na hindi namin nakikita. Sapat na ang pag-uusap at siguradong magugustuhan ninyo ito. Bago magsimula sa adventure, i-click ang thumbs up. Gusto ko rin magbigay ng malaking pasasalamat sa mga bagong suporta ng Patreon ngayong linggo na sina Jess at Stephane Dutton. Maraming salamat sa inyong suporta sa channel. Kung nais ninyong suportahan ang channel, tignan ang link ng Patreon sa ibaba at matanggap ang inyong pasasalamat sa video ng susunod na linggo at marami pang perks. Gusto ko rin magpasalamat ng malaki sa aming sponsor para sa video na ito, Private Internet Access, VPN. Ang PIA VPN ay ang nangungunang no-log VPN service na may higit sa 30 milyong downloads upang ganap na protektahan ang iyong digital na privacy at panatilihing ligtas. Bilang isang world explorer, ginagamit ko ito palagi, hindi lamang upang panatilihing ligtas ang aking privacy, itago ang aking IP address, itago ang aking lokasyon, ngunit upang ma-access ang mga bagay sa iba't ibang bansa online na karaniwang hindi pinapayagan, naglo-login lamang ako sa aking PIA account, itinatakda ang aking server sa aking home area at ang aking mga streaming services tulad ng Netflix, Hulu at Amazon Prime ay gumagana ng maayos narito. Ang pinakamagandang bahagi tungkol sa PIA VPN, ito ay gagana kahit saan ako pumunta dahil ito ay may walang limitasyong access sa higit sa 3,000 servers sa 49 na iba't ibang bansa. Ito ay gumagana sa maraming platforms at nag-aalok ng sabayang mga koneksyon para sa hanggang 10 devices. Ito ay itinatag noong 2010 at ginawaran ng PC Mag-Editor's Choice. Nag-aalok din sila ng 30 araw na money-back guarantee. Lubos kong inirekomenda ang VPN na ito. Maaari kang dumaan sa aking link upang suportahan ang aking channel at makakuha ng 77% na discount at 3 buwan na libreng link sa description. Talagang sobrang na-excite ako na maglakad-lakad sa lugar na ito dahil maraming iniwang abandoned cars, ilang talagang bihirang kotse. Ngayon, hindi talaga ako isang taong kotse, ngunit kung mangyari mang kilala mo ang mga kotse na ito o kung magsabi ako ng mali, iwanan lamang ang isang komento sa ibaba na may timestamp. Ito ay lamang parang isang jeep? Hindi ako sigurado. Ang likod nito ay sobrang cool. Merong bangan dito. Mukhang itong kotse ay maaaring naging isang mas matandang Buick o Chrysler isa. Ibig kong sabihin, tignan mo, ang mga gulong ay nakakabit pa rin dito ngayon sa marami sa mga kotse na ito. Ipapakita ko sa iyo. Hindi talaga sila merong emblem, kaya talagang mahirap malaman kung anong uri ng mga kotse.
Ang mga ito baka ninakaw ng isang tao. Sila, grabe, tignan mo sa loob. Ito ay sobrang nakakalungkot makita. Hey! Mayroong isang bangan dito, grabe, ayaw ko talagang mag-explore. Habang ginagawa ko ito, ayaw ko talagang mag-explore. Tuwing tag-init mga kaibigan, parang naglalakad ako sa matataas na damo, sa mga cobwebs, sa mga lumang halaman na baging ito ay talagang sakit sa puwet. Talagang umaasa ako na sana may isang manok na dumaan ng mabilis. Pag-iwan ng komento kung mas gusto mo bang mag-explore tuwing tag-init o taglamig. May ilang calamine lotion na ako sa binti mula noong nakaraang linggo. Wala talagang laman dito, parang mukhang ito ay maaaring naging establo rin para sa mga kabayo. Marami pang kotse dun sa ibaba. Mukhang may isa pang kubo dun sa ibaba. Oo, ito ba ay Gran Torino? O aking Diyos, kailangan nating suriin iyan mga kaibigan. Walang halos nakakaalam sa lugar na ito dahil wala itong graffiti. Wala talagang nakuha dito. Ganito na ang aking kalagayan ng matagal na panahon. Sa palagay ko, isang scout yan. Di ko pa narinig ang ganitong klase ng sasakyan. Merong Ford doon. Nakikita mo bang Ford doon? Kapag ikaw ay nagtimbang na katulad ng isang sanggol, Merong Ford na truck. mga lalaki ito. Ito ay isang scout ito. Ito ay isang Mustang. Yan ang yung truck, hindi ko truck na gusto mo. Nakuha mo na. Ginagamit ko ang Google Lens para makita kung ano ang maaaring naging itsura ng kotse na ito. Meron tayong ilang mga option. Dito, isang Rambler. Marlin Rambler. Classic AMC Ambassador. Hindi ko pa narinig ang mga kotse na ito. Hindi ko alam kung ginagawa pa sila. Mayroong sobrang daming kahoy na dapat tapakan. Medyo natatakot ako sa mga pako. Ito ay isang Gran Torino, ang tanging dahilan kung bakit alam ko tungkol sa mga kotse ng Gran Torino ay mula sa pelikulang Gran Torino. Alam mo kasama si Clint Eastwood, iyon ay isa sa aking mga paboritong pelikula ng lahat ng oras. Sobrang lungkot lang makita. Grabe ito ay kahanga-hanga, hindi nga. Ang cool naman nito. Pero sa tingin ko ito. Tinatawag mo ba yon? Sa tingin ko, iyan ay isang uri ng Chevy. Chevy? Hindi ko masigurado. Sa tingin ko ito ang paborito ko dito. Reno. May iba pang kotse? Oh, mukhang isang... Grabe, ang hirap makarating doon. Tayo na, oras na para tingnan natin ito. Nakapagtataka na iwanan nila ito dito. Sana ay ibinenta na lang nila. Nang may isara o iwanan ang lugar na ito. O pwede rin niyang ibenta ito para makakuha ng pera para masustentuhan ang lugar. Hindi ko maintindihan. Pwede niyang ibenta ito. Maraming kotse rito na maaari niyang mabenta ng mataas na halaga. Alam ko. Ako Hindi sigurado kung bakit hindi niya gagawin yun. maliban na lang kung hindi sila pag-iwas sa buwis. Maraming bagay sa bahay tungkol sa pera. Pero kung ano ang utang niya at mga bagay-bagay at mga bayarin, tingnan natin ang RV kahit papaano. Nandiyan pa rin ang makina. Wow. Narito ang loob. Parang gusto ko na ng isa ngayon. Ang gaganda ng hitsura nito. Matagal nang nakaparada rito ang kotseng ito dahil kalahati na ng mga gulong nito ay nakalibing sa ilalim ng buhangin. Kapag inalis ang kotseng ito, masisira ito ng malala. Tingnan mo, malamang may ahas o ibang hayop dyan sa loob. Ngayon kung sa tingin mo ay kahanga-hanga ang kotse na ito, may isa pang bihirang sasakyan sa garahe dito. Tingnan natin mo ito.
Hindi pa na nga narin nasusuri ang mansyon at nakakakita na tayo ng mga kahangahangang bagay. Sa tingin ko, ang Gran Torino pa rin ang paborito kong natagpuan sa ngayon. Pero ito rin ay medyo bihira. Maraming langaw dito. Sabihin mo sa akin parang may patay na bagay, ano ang meron sa mga pulang marka sa pader? Yan ba ay dugo? Oh, wow. Tama, pupuntahan na natin ang mansyon ngayon. Mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang video hanggang ngayon, pindutin ang thumbs up at ibahagi ang video kung may kilala kayong mahilig sa band mansions o Gran Torinos o mga sasakyan or kotse, ibahagi ito sa kanila ngayon. Gawin nating viral ang video na ito. Kung mag-viral ang video na ito, baka makakuha tayo ng sapat na exposure para mabuhay muli ang Gran Torino. Ngayon, mayroon pang mga iniwang sasakyan sa kabilang panig ng mansyon na ito, kaya pupunta tayo doon o ipapakita ko rin sa inyo ang labas dahil maganda rin talaga ang exterior at medyo malungkot makita. Gusto ko talagang magmay-ari ng mansyong ito. Posibleng online account management ito, pero baka may mas simple pang paraan. Mga pare, may mukha sa bintana. Doon mismo. Nagbibiro lang ako. Pasensya na. Sasabihin ko sana tahimik. Sa tingin ko yun na yun, nakita na natin lahat ng sasakyan. Merong RV dito. Posibleng may mga homeless na nanirahan dito. Hindi naman ito mukhang ganun kasama. Grabe, ang dami nun. Siguradong makakakuha pa ako ng mas maraming poison ivy. Sige, ikot tayo sa likod muli para makita ang natitirang mga kotse. Wow, hindi ako makapaghintay na makapasok doon. Tingnan mo ito. Tunay na sementeryo ng kotse dito. Ang galing nito, Isa. Sa tingin ko, babalik talaga ako dito sa taglamig, Isa. Kakapasok ko lang, may lumilipad na putakti na ayaw akong papasukin kaya kailangan kong iwasan ito ng mabilis. Pero nakapasok na kami sa loob ng mansyon at grabe, parang time capsule ang lugar na ito. Marami na agad na mga bagay kapag papasok ka pa lang. Ito ay maganda. Talagang maganda. Alam ninyo ako, kapag nag-e-explore ako ng mga bandang bahay, gusto ko yung may mga gamit sa loob o mga mansyon dahil ginagawa nitong mas maganda ang pag-explore kaysa sa isang walang laman na gusali at sobrang saya ko dahil sa Amerika, bihira lang makahanap ng bandang mga bahay o mansyon na may lahat pa rin ng mga gamit sa loob, may mga fishing rods, flashlight at itong oven din medyo luma na pero makikita pa rin natin kung ano ang nakasulat doon. Maraming mga bagay hindi ko alam kung saan magsisimula pero uumpisahan natin sa kusina at susubukan nating puntahan ang lahat ng mga kwarto pagkatapos medyo kadiri nga may maraming amag sana walang hayop dito. Alam mo, palagi akong nag-aalala na baka may hayop sa loob ng isang abandonadong bahay pero mukhang hindi nila ito gusto. Hindi ko sila masisisi. Hindi ito ang tamang kapaligiran para manatili. Hindi ako makapaniwala na lahat ng mga tasa ay nasa estante pa rin.
Nais kong ipahiwatig na matagal ng panahon ang lumipas mula nang ito'y inabandona. Nagkakaroon ng mga guho, may amag, maraming amag. May ang kakanatan natin ay nag-i-explore sa taas. Kaya kung may naririnig kang mga boses, sila yon at hindi multo. Ito, pamahalat ito ng pasilo. Gunting at may vacuum. Ako. Nagtataka kung saan ang ref pero nandito lang pala. Saan itong bagay na ito? Ibinababa yan sa basement. Ay, ang baho talaga nito. Okay, kaya ito ay 100 pataas. Seryo, yun ba ay isang makinilya? Yun nga, nakasulat dun mismo. Yun ay napakalaki. Yung marami ng mga papel at dokumento sa sahig na ito. Ay isang diaryo mula 1979. Isang magandang nga po yan. Mukhang kahanga-hanga. Sobrang hirap maglakad dito. Heto pa ang isa pang apoyan. Tingnan mo, meron tayong alak, meron tayong ilang sparkling cider. May tilang gagamba sa akin. Ilang lumang speaker. Mga kaibigan. Narito lang mga karawan. May isang babae. May isang lalaking kamukha ng aking kaibigang si David Cripps mula sa United Kingdom. Pati kay David, matagal na kitang hindi nakikita, bro. Kung nanonood ka nito, kamukha mo yan, pare. At tingnan mo ano diyan, parang libing ang hitsura nito. Mga basahing may karanasan. Ako. At tumingin pa ba, mayroon pang iba sa aking mga paa. Mukhang may kaya sila. Sa larawan, may isang tao na nakasakay sa kabayo. Mukha silang sobrang saya. Heto ang isang larawan ng batang lalaki. Isang mayroon pa tayong mga telebisyon dito. Ano ito? Hindi iyo ang parehong bahay na ating tinitingnan. Magandang dekorasyon ito para sa Pasko. Mga kaibigan, aakyat na tayo ngayon. Maganda ang simoy ng hangin dito. At parang may naglinis ng konti sa kwartong ito. At sa sahig na ito, makikita mo ang walis dito. Malamang gawa ito ng urban explorer na nanglilinis ng lugar para makakuhang magandang litrato. At ang lugar na iyon na kayo mukhang magandang spot para sa larawan. Siguro marami siyang mga anak at nakakakita ng maraming larawan ng mga bata at laruan ng mga bata. Hindi ko talaga maipaniwala na buo pa rin ang kwartong ito tulad nito. Ang sahig ay mukhang ligtas na ikinatutuwa ko. Wala talagang gumuguho mula sa aking nakita. Tingnan mo na nga ang frame ng kama na yon. Gusto ko ang hitsura nito at ang kulay. Narito ang isang record. Ito ay tinatawag na Drown Me ni Peter Cornell.
And may isa pa pang record na 400 doon din. Tingnan mo ito. Mahal ko ang mga maletang ito. Hindi na sila gumagawa nito ng ganito. Ito'y kahanga-hanga. Mahal ko ang pagtingin sa mga larawan mula sa mga inabandonang bahay dahil parang nakakakita ng silip ng buhay ng isang tao at pamilya. Hindi ko talaga maipaniwala na alam mo, minsan nangyayari ito tulad ng isang bahay kung saan dati masayang naninirahan ng isang pamilya ay nagiging inabandona na lang ganito, alam mo? Parang hindi ko talaga gustong mangyari sa akin yun. Ngunit pinapakita nito na walang madadalang bagay pagkamatay natin. Tingnan mo ito. Ito ay isang lumang libro mula sa 80s para sa Amherst College. Tingnan mo ito, ano ang klase ng 1,885 ay gumawa ng kasaysayan para sa mga Amerikanong kolehiyo. Matapos ang 15 taong hindi pagkakasundo sa mga pamamaraan ng edukasyon, walang katapusang diskusyon at maraming babasahin, ang kanilang perspektibo noong huling bahagi ng 1,800 ay ganito. Astig na libro yan. Nasa tabi nito ay larawan ng sanggol. Mula noong 1981 ngayon, maaari mong maisip na talagang maganda ang kwartong ito, isang babae. Malamang ito malamang ay kwarto ng isang babae. Dati, dahil tingnan mo ang pader. Mayroong magandang pader na may mga bulaklak sa paligid ng kwartong ito unti-unting nagbabaklas. At saka may mga bulaklak din ang kama. Dapat ay napakaganda ng kwartong ito. Ang ikalawa dekorasyon ng Pasko na aking nakita. Nakakuha kami ng tasa na may Santa. Yan ay talagang astig. Pero ano ang sakyar sa kanyang mamata? Sige, ituloy na natin ngayon. Ano ito? Payaso sa Aparador 6620. Yun ay noong Hunyo, tama? May payaso ba sa Aparador sa kahit saan? Ano to? Hindi pwede. Mga kaibigan, ito ay resibo para sa isa sa mga sasakyan. Ang resibo ng benta at ibubulalas ko ang pangalan ng tao at ang address dito. Ay, may-ari ng sasakyan na inilarawan sa ibaba bilang kapalit ng $400 o tingnan kung kinikilala ito ng Mercury na gumawa ng mga sasakyan noong 1978. Ito ay kulay pula. Baka nakita na natin to nung nasa labas tayo. Ay, ito yun. Ay, ito ay isang sertipiko. Itago sa ligtas na lugar. Ang pagbabago o pagbura ay magpapawalang bisa nito. Gaano katagal ang bisa ng titulo na ito? Taong 1882. Tingnan mo ang kwartong ito ngayon, ako. Sa tingin ko ito'y nasa ibaba na muli. Medyo magulo ang kwartong ito. Hindi ko sa tingin may naglinis dito at mabaho ito na parang amag. Oo, marami dun sa parteng yon.
Oh, hindi ko sa tingin may makita akong talagang worth it na tingnan dito at na mas gusto ko pang panatilihing ligtas ang aking mga baga kaya aalis na ako pero tignan mo gusto ko ang mga kortina na yon. Ang wallpaper sa kwartong ito ay talagang maganda. Tingnan natin sa paligid ng bahaging ito. Mukhang medyo nakakabagot dito. Tungkol sa sulok na ito? Sa tingin ko, ito na ang paborito kong kwarto ngayon. Tingnan mo kung paano inayos ng mga tao ito. Where's the white? Isang cassette player and radio. Pero maaari ba tayong mag-usap tungkol sa silyang ito? Mahal ko ang silyang ito. Sobrang lumago na ang bahay na ito. Walang makakakita sa atin. Nandun lang ang kalsada. Isang nakakilabot na manika. May ilang libro na tinatawag na American Heritage. Standard College Dictionary. Political at palipunang kasaysayan ng Estados Unidos. Tiyak ang pinakamagandang apoyan sa bahay na ito sa ngayon. Sinday, di ba sumasang-ayon ka? These things are about these wyverns. Talagang malinis at walang dumi. Ngunit, well sa may larawang, ito yung talagang sagpapiwarig kung sino ang maaaring may-ari. Mas maraming marka ng dugo, pero malamang ay lahat ito ay peke. Halos makalimutan ko ang basement. Sa tingin ko ito na ang huling parte na kailangan nating suriin. Yan ay talagang astig. Talagang maayos dito sa ibaba. Maraming astig na vintage na gamit. Yan ba ay makina ng kotse? Ay grabe. Mukhang may hayop na namatay dito. Sa tingin ko, isang raccoon yun. May iba pa bang nandito na hindi natin alam? Yan ang Diyos ko. Muntik na rin akong dumaan doon. Santo ina, may malaking gagamba. Sige, kailangan kong bantayan kung saan ako tatapak. At dito ay mukhang lumang estilo ng heater. Mukhang may makina ng pananahi sa kabila. Maaring ginamit niya ito para sa iba pang bagay gaya ng mga kotse.
Sa tingin ko yun na yun. Wala na talagang iba dito. Maliban sa mga walang laman na garapon. Nagtago kami ng ilang mga bagay sa loob nila. Medyo kadiri na sila ngayon. Sige, sa tingin ko alis na kami ngayon. Nakita na namin ang lahat. Sige lahat, maraming salamat sa inyo sa pag-abot sa dulo ng video. Sana talaga nagustuhan ninyo ito. Isa iyon sa aking pinakapaboritong paglalakbay na ginawa ko nitong nakaraan. Maraming bagay sa loob ng mansyon, ang mga kotse, lalo na ang Gran Torino. Parang mag-iwan na yung komento sa ibaba na sabihin kung ano ang pinaka nagustuhan mong buang na sandali sa video. Tingnan nun yung mga link sa ibaba ng description. Ipaalala ko lang na may Instagram at YouTube channel din sila kung saan nag-e-explore din sila. Matagal na kami roon at napapagod na ako kaya wala na ako ngayon. Nagustuhan mo ba?